ka Maria Clara, ka Binibining Clay, ka Sisa, ka Basilio, ka Crispin, ka Elias, mga kakontrabido, at lahat-lahat na. This is Playbook of Eli, covering episode 45, live stream, live reaction. Stay tuned at wag palampasin o ipagbabukas pa ang panonood. You might not be able to see this again. But before we begin, be sure to click that subscribe button and like our videos. Thank you for supporting us all through our silver button milestone. Also, please try the super chat and super stickers options in the live chat. Alright, stay where you are and here we go! Hello mga kapuso at kapuso abroad. Ako po si Dennis Trillo, ang gaganap sa karakter ni Crisostomo Ibarra sa Maria Clara at Ibarra. Sa episode 1, nakita natin na na-transport si Clay sa mundo ng Noli Me Tangere at nakita niya sa unang pagkakataon si Maria Clara. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Alamin natin sa episode 2. Miss Maria Clara Infantes, Sir, kumusta tulog mo? ako sir tulog? Hindi po. Gumawa ka ng book review ng Noli Me Tangere. Kapag ito'y naaprubahan ko, ipipresent mo yan sa klase. Ba't namamagana naman mukha ng nanay ko? Sinakta mo na naman? Ayoko mag-away kami. Mag-sorry ka na. Sorry po. Hindi mo ginawa ito. Gawa ito ng estudyante ko last year. Plagiarism. Kaya walang nangyayari sa bayang ito dahil sa mga Pilipinong kagaya mo na walang pakailam sa toong istorya ng kasaysayan. Ito ang basahin mo. May matututunan ka sa bersyon ito. Lalo pat dadaling ka ng librong ito sa mundo na ikinatha ni Jose Rizal nang matutunan mo ang buong kasaysayan. Madre Mia! Sino ka? Ikaw ang dapat kong tanungin, mujer. Sino ka at bakit nandito ka sa aking silid? Dime! ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Sandali. Nananaginip ba ako ng Espanyola? Pero bakit? Paano? Ano ginagawa ko dito? Madre, escucha! Madre, escucha! Ven aquí! Miss, no Espanyol. Despacito. Ha? Ano po ba nangyayari? Joke time ba to? Pinaprank mo ba ako? Huwag na huwag kang lalapit, lalo na't hindi ko naiintindihan ang minuwika. Madre, escucha! Madre, escucha! Ayúdame! ¿Quién es ella? No lo sé, madre. Nagmulat ako na nandito na siya sa aking silid. Sandali. Kahit naman po ako, hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Asan po ba ako? Ito ang Beaterio de Santa Catalina. At hindi kita nakikilala. Hindi ka nabibilang sa mga kolehiyalang naninirahan dito. Sino ka? At bakit ka naririto? Madre, hindi kaya isa siyang natrona? Malalaman natin. Ay, sandali lang po. Ano po ba akala niyo sa akin? Magnanakaw? Hoy, grabe ka naman sa akin. Maganda ka pa naman sana, mapagbintang ka. Masama yun hindi ako magnanakaw. Mahirap ako, pero hindi ako magnanakaw. Jesus Mariosep, babae, mag-ingat ka sa paraan ng pakikipag-usap sa kolehiyala.
Hindi siya kung sino lamang. Si Senyorita Maria Clara ay isang banal na dalaga at anak ng isang deklaseng Ginoo, si Don Capitan Tiago. Ikaw si Maria Clara. Oh. Tapos, tatay mo si Kapitan Tiago. Galing. Noli yarn. Uy, kung ganon, nasan si Crisostomo Ibarra? At kilala mo ang aking nobyo? Paano kayo nagkakilala? Ano siya? Ang tindi ng sabi mo. Ayoko na. Guys, kagigising ko lang oh. Sandali lang ha. Uwi na ako. Di sinasabi niya. Cuidado, Ea. Taga saan ka ba talaga? At bakit ganyan ang iyong kasuotan? Ay, sorry naman po kung nakapantulog lang ako. Hindi naman kasi ako ready. Hindi ko naman akalain na... Asan po ba tayo? Intramuros ba to? Nasa Intramuros. Calle Beaterio tayo. Ah, Beaterio Street. Ah, alam ko yun. Malapit school ko dito eh. Pero ba't parang iba itsura? Tsaka, iba pong itsura niyong lahat. Yung pananalita niyo, Espanyol, tapos yung iba naka-costume pa. May cultural event po ba? Hindi talaga kita maunawaan. Taga saan ka ba talaga? At paano ka uuwi? Naku, ako na pong bahala dun. Ihiramin ko na lang po cellphone niyo. Hindi ko nadala yung sa akin eh. Madre de Dios, ano bang uri ng wika ang ginagamit mo at walang kawawaan sa akin? Sister, cut na po, sister. Okay na po. Good acting. Sige na po, hubarin niyo na po yan. Ang init eh. Tama na po tong pangpaprak niyo sa akin. Di bali na lang po, magta-taxi na lang ako. Sige po.
Sorry, naliligaw yata ako eh. Saan yung PLM? Paumanhin binibini, ngunit ano itong PLM? PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Pamantasan. Paumanhin, ngunit ano po iyon? Hindi nyo alam? School yun. Kilalang university. Universidad. Sikat na universidad dito yun. Teka lang, ano ba talagang nangyayari? Parang lahat kayo sinapian. Ipagpaumanhin niyo na po. Ngunit ngayon ko lamang po kasi narinig ang ngalan na tinutukoy ninyo. Weh? Diyan yan, te. Pwede ba tingin? Maaari, ngunit huwag niyo lamang pong gugusutin. At baka ako po ay kagalitan ng aking senyor. Sige, sige. Ayun. 11 de Mayo. 1884? Ang luma naman ng dyaryo mo, te. Hindi, binibini. Ngayon po ay nasa ika-11 ng Mayo, taong 1884 nga po. 84. Oh, 84. 1884 nga, di ba? Ay, hindi tayo nagkakaintindihan, ate. Ang lakas kasi ng trip mo eh. O sige, thank you na lang ha. Senyorita, isa pa pang mujer libre. Libre? Halika at sumama ka sa amin. Pakiusap, mga ginoo, huwag niyo siyang gagambalain. Lumayas ka! Muerswela! Ay, senyorita, isa ka bang mujer libre? Teka, sumama ka. May matututunan ka sa bersyon. Lalo pat dadaling ka ng librong ito sa mundo na ikinatha ni Jose Rizal nang matutunan mo ang buong kasaysayan. Tatay mo, si Kapitan Shadow. Nasaan si Crisostomo Ibarra? At kilala mo ang aking nobyo? Paano kayo nagkakilala? Ngayon po ay nasa ika-11 ng Mayo, taong 1884 nga po. Nagbalik na ang kanyang ulirat. Tayo na. Hala? Ba't nandito na naman ako? Sino nagbihis sa akin? Wala akong... Saan yung bra ko? Nasaan na yun? Ano kaya kakaibang tara na ito, Madre? Iyan ay bahagi ng kasuotan ng estranghera na tumatakip sa kanyang el pecho.
Saan kaya ito nakuha? At tignan mo ang pagkakatahi. Napakasinsing. Napakapili. Hindi lamang yan, senyorita. Mayroon din siyang napakaikling kasuotan. Nayari sa sutla na tumatakip sa kanyang pang-ibabang kasalanan. Isang kasuotan na ayun ko lamang din natunghayan. Maria, gising na siya. Nagkamalay ng mestiza de Sangley. Inagnakaw ng bra ko. Nakakaloka. Mabuti't nagkamalay ka na. Hoy! Akin yan. Akin yan eh. Oo. Ipagpaumanhin mo kung aming tinignan ng iyong tapa petso. Ngayon lamang kami nakita ng ganyan. Tapa Petro? Wala pa bang bra sa panahon to? Bra? Bra? Ano ang bra? Huh? Hindi nyo alam kung ano ang bra? So, ibig sabihin? Huh? Oy, underwear. Siguro naman may underwear kayo. Underwear? Huwag nyo sabihin. Kaya palang hahaba ng palda nyo. Mga wala kayong suot na panty. Pinibini pa umanhin, ngunit hindi namin nababatid ang ibang salitang iyong winiwika. Tatating tayo dyan. Tsaka ako nagchichika sa'yo yan. Ngayon, gusto ko pong malaman kung paano ko nakabalik dito. Pasalamatan mong Senyorita Maria at pinasundan ka niya, kaya ikaw ay aking tulungan. Binihisan rin kita nang magmukha ka namang desente kahit paano. Grabe. Kapantulog naman ako. Disente kayo nga, hindi nakabrat panty dyan. Hindi na ako kailangan pasalamatan pa, Madre. Bueno, Mestiza de Sangley, kamusta ang iyong pakiramdam? Ito, medyo nahihilo pa. Pero okay naman na. Ngayon po, gusto ko na lang umuwi. Dahil sigurado nag-aalala ng mama ko sa akin. Kung pwede sana, tulungan niyo akong makauwi sa amin. Gusto ko na makauwi eh. Hatid niyo ako sa FB Harrison. Taga doon ako doon yung bahay namin. Sobrang weird na kasi talaga dito. Ibang-iba na yung mga tao. Kayo, hindi kayo pamilyar sa akin. Iba na rin itsura ng lugar na to, kaya hindi ko alam kung paano ako uuwi. Ay, Rubesita. Binibini. Nais ka namin tulungan, ngunit hindi namin nababatid kung saan ang FB Harrison na iyong tinutukoy. Ka-extraño. Hindi pa nga ng Kastila ang FB Harrison. Maaaring ito ay wikang Ingles. Pero, kailan pa nagkaroon ng mga kanyang may pangalang Ingles sa bayang ito? Sí, tienes razón. Hala, talaga bang nasa Nolimitangere ako? Nolimitangere? Anong ibig mong sabihin, Binibini? Yan ay sa wikang Latin, senyorita, na ang ibig sabihin ay huwag mo akong salingin. Mismo, sister. Tama, yun nga po yun. Nobela yun na sinulat ni Jose Rizal. Kaya ikaw, Miss Maria Clara, yung nobyo mo, si Crisostomo Ibarra, Kapitan Tiago, pati na rin si Padre Damaso, lahat po kayo ay characters lang ng nobelang yun. Diyos mio, di yata tinatakasan na siya ng bait. Sister naman, ang sama ng tingin niyo sa akin. Kung di magnanakaw baliw, okay lang po ako. At totoo lahat ng sinasabi ko. Alam niyo kung bakit?
Kasi nabasa ko hanggang kabanata 3 ng Noli. Alam ko nga magkakaroon ng party, gathering, pagtitipon. Magkakaroon ng isang pagtitipon sa bahay mo, Maria Clara. Ay, karamba! Tama ka nga, Madre Escucha. Tila siya ay nasisiraan ng bait. Clay! Ate! Ate Clay! Clay! Ano pa nangyayari sa batang yun? Ako, talagang nag-aalala na ako. Bakit, Mars? Napagalitan mo ba si Clay? Baka naman nagtampo na. Medyo napagsabihan ko. La Mars, baka naglayas yun. Hindi gagawin ng anak ko yun. Iniwan yung cellphone, no? Yung naglalayas bang iniiwan ng cellphone? Baka iniwan talaga. Oo nga. Ganun naman talaga ang mga kabataan ngayon. Kakaiba ang mga isip. Baka nga talaga naglayas na yung anak mo, Mars. Ma! Elias! Ma! Oh! Ma! Wala po si Aris sa tindahan! Tsaka wala rin po siya sa farm ni Ate Girlie! Maria Clara! Nasaan ka na? Halika na, pumasok ka na, umambon! Tienes falta, Victoria. Ngunit may katotohanan nga ang kanyang mga winiwika. May magaganap ka na pagtitipon mamayang gabi sa aming tahanan. Maria, batid halos ng buong siyudad ang ukol sa pagtitipon na yon. Pagkat usap-usapan sa lahat halos ng sulok ng Maynila, nadadaluhan ito ng mga deklaseng tao. Kaya huwag kang magtaka kung may alam ang muher na yan. Oy, alam niyo po ba na magkakagulo sa pagtitipon na yon? Magkakagulo, baby. Chichika ko sa'yo. Nagsimula ang lahat dahil galit na galit si Padre Damaso kasi nainsulto siya. Paano ba naman? Leeg at pakpak lang ng tinolang isinilbi sa kanya. Tapos eto na, di galit-galit na nga yung lolo mo. Nandun si Crisostomo Ibarra. Di pati yung nobyo mo nadamay, napagdiskitahan. Sa aking pagdalaw sa iba't ibang panig ng Europa, ay napansin ko ng kahirapan o ang kaunlaran ng mamamayan ng isang bayan ay katimbang lamang ng kalayaan o ng kawalan nito. Wala ka na bang ibang napuna bukod doon? Nagpunta ka pa sa ibang bansa, gumasta at nakasayan sa lapi. Ito lang pala ang napanam. Hindi na ako magtataka kung ganito na lamang ang pagtrato sa akin ng ginagalang nating kura. Ganyan lang talaga siyang maglambing. Musmus pa lamang ako. Naalala niyo po ba nung malimit pa kayong dumalaw sa aking ama para sumalo ng tanghalian o hapunan? Pertinente. Pinamumukha mo ba sa akin na masiba ako sa pagkain? Hanggang doon na yung nabasa ko. Yun na yung kabanata 3. Kasi after nun, nakatulog ako, tapos, andito na ako. Pero, kung totoong nasa Noli nga ako, Miss Maria Clara, naniwala kayo sa akin, magkakatotoo yung sinabi ko. At kung hindi po ako nagkakamali, dito na rin magsisimula ang lahat ng problema niyo sa buhay ng nobyo mong si Crisostomo Ibarra. Senyorita Maria, maniwala ka. Nasisiraan na nga ata siya ng bait. Sister, bakit bang init ng dugo niyo sa akin? Lahat po ng sinabi ko, magkakatotoo po yun. Mangyayari talaga yun. Kung gusto niyo, magpustahan pa po tayo eh.
Wala kang dapat ipag-alala, Binibini. Naniniwala ako sa'yo. Thank you. Magpahinga ka muna rito. Ipaghahanda ka lang namin na makakain. Ay, sige. Salamat. Madre, tayo na ho. Maria, huwag mong sabihin naniniwala ka sa estrangherang iyon. Oo nga, Maria. Lubang nababahala ako sa katinoan niya. O kawalan nito. Ako man. Tama. Ikaw, Maria, ano sa palagay mo? Tama kayo. Maging ako ay hindi din ako naniniwala sa kanyang mga winika. Sa palagay ko nga totoo nga tinakasan na siya ng bait. Diyos mio, ako'y natatakot tuloy sa kanya. Huwag, Senyorita Victoria, pagkat ang kailangan ni Mestiza de Sangle ay tulong. Tama ho kay Madre. Kaya, por favor, ipahanda niyo na ho ang karwahe ng Beaterio. Kailangan na hong madala ng pobreng babae ngayon sa ospital psikiatriko upang magamot ng dalubhasang doktor ang kanyang pag-iisip. Masusunod. Psikiatriko? At natatalin ako sa mental? Ano gagawin ko? Tita, ayun na nga po. Wala rin po sa school si Clay. Hindi po siya pumasok kanina eh. Sus ko, akala ko may sakit. Nawawala na pala siya. Ayun na nga. Nasaan ba yung batang yun? Hindi naman siya ganito eh. Tuwing nagtatampo sa akin, o masama ang loob sa akin, hindi yan basta-basta naglalayas eh. Saan nga nagpunta? Nasaan? Talagang papatayin ako sa pag-aalala, no? Tita, relax lang po. Hayaan niyo po. Tutulungan ko po kayo sa paghanap ni Clyde. Promise po. Salamat. Kung nasaan siya, sana lang talaga nasa mabuting lagay siya. Yun lang ang wini-wish ko. Lord, huwag niyo namang pabayaan ang anak ko. Ha? Tama po. Asan na po yung dadali natin sa pagamutan? Wala na siya, Madre. Tumakas na ang Mestiza de Sangle. Thank you, Lord. Buti nakatakas ako. Nakakalokang Maria Clara yun. Gusto pa akong dalhin sa mental. Tama po, Padre! Naman na po ko na po, Maria!
meron pa rin palang kahihiyan ang isang katulad mong moher libre na nangaakit ng mga kalalakihan para magkasala. Pero mas naaawa ako sa mga mahihinang dalaga na maaaring tumulad sa'yo. Kaya dapat bigyan ka ng isang leksyon! Escuchen todos! Ganito ang ginagawa sa isang mujerzuelas. ¡Cállate! Yan ang nababagay sa'yo. Yan ang ginagawa sa isang babae na parang kalapating mababa ang lipat. ¡Para acá! ¡Vuelve aquí! ¡Deténganla! ¡Agárrenla! Dermi ako, El. Kaya na ang bahala sa kanya. Sí, paritaas. Hindi ko na kaya to. Naalala ko si Mama sa kanya. Pag mahal mo ang isang tao, dapat hindi mo sinasaktan. At hindi mo rin iniiwanan. Lord, kayo nang bahala sa akin, ha? Wag. Kung ayaw mong saktan ka ng mga Guardia Civil. Mr. Torres. Tandon, Tiago. At si Maria Clara po. Mari ko po bang kamustahin ng anak? Huwag kang magkalala, Ibarra. Pagkat gaya mo'y natitiyak kong nasasabik na rin si Maria Clara na muling makita at makausap ang kanyang nobyo. Sino ka ba talaga, baby? At bakit mo ako sinusundan? Hindi pa ako kumakain. It's true what they say. That hunger is one of the causes of insanity. I beg your pardon. Intelligence has nothing to do with one's gender. And that everyone has that basic human right to education. Di yata't malawak ang iyong kabatiran sa wikang Angles. Oh, but of course. Nandito pala ang kura ng San Diego. Kumusta, Padre? Lalong tumitindi ang mga eksena, kaya